in-expect yun ah. Di mo in-expect yung Lance. Parang feel ko kasi ngayon yung Falcons na, before ng playoffs, ang lineup nila is nakafocus sa mid to late game centric eh. So parang minsan nakafocus sila sa scaling heroes nila. Yeah. Tapos compared dito sa TLPH, nakafocus sila sa early game nga. Yeah. So yun nga. And nagulat ako na nag-lance load sila, so probably may plano talaga sila. Yeah. And tignan naman natin, medyo mataas din kasi talaga yung potential sa MPL Season 16, number 4. Si Lancelot in terms of contention. So baka yun din yung idea ng Team Falcons na kinuha na lang nila kasi baka mapunta sa kamay ni Carl TZ. Labanan kasi ng TZ Blade to eh, di ba? Yeah. Yung original and yung successor ng Team Falcons. And also, although nung isang match ni Carl TZ, yung Lancelot ay hindi naging ganun kaganda. Pag tinignan naman natin, kapag nag-throwback tayo ng era ng Team Falcons, palo din talaga mag-Lancelot. Oo, totoo naman. Experience mo yan, di ba? Experience na ito. Papasigaw ako nun dati. Ano yung sinisigaw? Wow! Wow! Parang ako lang yun ah. Ay, yan yung mga. Joke lang. Pero nakikita ko din itong laging lalaban sa YSS, either itong Lance tsaka Grak talaga eh. Parang gumagawa sila ng sure pasok lineup. Kumbaga may entry point. Parang isang bigayan, isang bitawan para full burst at na kaagad. Yun yung gusto nilang pang tapat sa YSS eh. Yeah. Now we move on to the second ban. Ang kinuha ng Team Falcons sa kanilang last red side pick on the first phase is Dakini. Mapupunta yan sa kamay ni Few. And now for Team Falcons, kulang sila ng gold laner dito and pati na rin ng XP laner. Potentially XP laner, pero di natin sure, baka mamaya flex pa yung Grak sa XP. Yeah, may Alice na ginagamit ngayon versus the Yi Sun-shin. At syempre yung Uranus at as well as the Esmeralda, mga ginagamit naman. So may tatlo pang options dito Falcons. Ito yung minsan comfortable ka na spot kaya siguro kinuha na lang nila yung Kimi. And ang idea kasi is meron ka pang tatlong viable picks na pang kontra dun sa Yi Sun-shin nung katapat mo. So okay lang kahit hindi mo nakunin sa taas. Yeah. By the way, binabati ko lahat ng nanonood dito sa ating venue live in Cuneta. And ang daming nanonood, actually pati yung mga maglalaro bukas nakaabang na. Doon na sila. No? Discount na, titignan na. Nakita natin si Light kanina, si Yue, and marami rin talagang nanonood at sumusuporta rito sa ating first match. By the way, Wednesday ngayon, hindi ko ina-expect na ganito tayo ka-jam-pack sa ating Colosseum. So maraming salamat sa mga nanonood dyan sa Team Bahay. If hindi pa kayo nakakabili ng ticket, ang tanong ko, bakit? At bumili na kayo. Now, we move on to the last ban for Team Falcons. Tinanggal na yung binabagay kanina ni Pandora, Lapu-Lapu. And now they also exclude the Harit mula kay Oheb. Nakikita ko dito, ang basa ko sa ginagawa ng Falcons, pina-force nila yung fighter gold lane. So kanina sinabi natin na dapat nating ma-challenge yung hero pool ni Super Marco, pero binaliktad siya ng Falcons. Ikaw naman, Oheb, yung mapapaisip. Binan yung Harit, kasi parang traditional na gold lane pa na kakombo ng Yi Sun-shin. Pero ngayon, magpapersa ang Team Liquid na maging greedy with the marksman or mag-fighter. Fighter, yeah. Ayan na, tinanggal na yung Uranus. Kumain na explain nito sa Falcons kung anong gagawin nila. Anong sinisigawan ni Flap TZ dito pa ganyan? Di ko pa masabi, pero viable pa rin yung Alice para sa akin. And kung gusto nila di ko talaga masabi. Para sa akin, Glue siguro. Blue, actually can work. Sa Red Ford, no? Parang super viable for Team Falcons. Kasi parang wala ring point na mag-flex ka ng XP. Kasi kita na nila yung Grak. Unless gusto nila makita siguro yung matchup. So there is still a room for Black TZ to work with. Pero kinuha nila dito Alice talaga. Tama yung inner thoughts mo. Alice talaga eh. Naisip ko lang ba't ang tagal nila ilak eh. So baka may plano pa sila. May plano pa. Baka daw di sumisigaw si Flap eh. Sabi ni bakit tinanong, mag-alis ka na ba? Di ko pa sure, coach eh. Pa ako eh. may nauso ngayon na isa pang gold lane which is yung Cho. Ganda nga rin. Which si Oheb, parang mayroon ako naalala nilaro niya yun eh. Oo, meron siyang, if I'm not mistaken, one game. Yeah. Pero si Oheb naman dati fighter naman talaga siya eh. That's true. Napagkakalam ko eh. Yung... Malakas magkalit dyan dati ng... Benny Oheb, era. Oo. Ang inabang ko ngayon ng XP is yung YZ kung magamit ba natin. Yun nga daw, parang pwede ito panlaban sa Alice. Ayan na, sinabi mo na. Okay. Ay, ang maganda rito, for TLPH, hindi natin sure. Kasi may isa pang malupit na Yuzong player sa kanilang side. Kung maalala nyo, ang pangalan niya ay Sanford. Sanford! So, yung isa pang gusto ko rin na makitang bago sa these playoffs is yung X-Borg.
na pwede naman versus Ruby. Walang actual poke Double dito fighter yung sila, no? TLPH eh. Wala silang parang Farsa that actually can take out the Firaga armor. Pwede rin sila mag-choke. Pero pwede pa sila mag-chichi ate. Feel ko mag-chichi na lang si Super Mario. Naka pala. Ay, Nakaban, first ban. Ay, nakaban na pala siya. Pero Ano ito kayo yung challenge no? Yung fighter gold lane talaga. Oo. Si Super Parang hindi mo lang kung lalaban mo ba ang fighter o magmamarksman ka pa rin. Brody ni Marco, what if? Dexter, Ay! it's our show. Ay, yun na, Marksman. kinunod ba rin? Marksman. Minarksman ni Super Marco. Sabi niya, dadaanin ko kayo sa late game. Now, looking at the draft for both sides, anong masasabi natin sa draft for Team Falcons Pandora? Ayan na, ganun sila. Nag-stick sila sa saan sila nagsasucceed. Yung mid to late game centric na draft. Yeah. And para sa akin, maganda rin siyang approach kasi once na ma-scale out nila tong TLPH, Doon yung gigil. At ito na, simulan na natin! It's a clash of the titans! Match number 1! TLPH laban sa Team Falcons. Kung gaano kabigat ang nakasalalay dito, ganun din kabigat ang kanilang paglalabanan. Game number 1, nakita natin ang ilan sa mga na-miss nating pick. Pero sa ngayon, gitna agad ang atakihin ng Team Falcons. Uy, pinuburuhan si Sanji dito. Pero kasi matapang talaga ang Zushin. Nakita natin kanina sa statistika na ginagamit talaga sa broken walls itong Zushin na ito. And nararamdaman natin na sobrang naaabuso talaga ni Sanji, no? At ngayon, interesting yung naging take dito ng Team Falcons. As a panel have mentioned, yung liko sa Claude dito ni Super Marco. Somehow, pwede nga ba na maging advantage or not? Kasi he's up against sa Ruby ni Oheb. Fighter gold lane na mas pinili dito ng TLPH. May DPS na rin naman na sila. So, ang goal na lang nila, makakapag-contribute konti ng damage at makapag-sustain. No, kapag mga objective takings. And napakalakas kasi nung gantong klaseng comp. Lalo na sa mga turtles, di ba? Alam mo naman, sobrang classic nung Yushong. Pero classic din yung pagtahi ni Kyle. Pero naiwasan ni Sanji. Kaya ang problema, na-force na din yung flicker, ha? Yep, and that's a huge information para sa Team Falcons. Knowing na in a few seconds, magre-respond din ang unang objective na kanilang paglalabanan. Ito yung in-explain na rin natin na very important din yung magiging rotation ng ating mga XP laners. Kaso sa may bandang taas, mas mamaya pa natin matututukan yan kung paano nga ba magiging palaga ni Oheb at Super Marco dahil nandito na agad ang cavalry pinalilibutan ng pagong. Ayan na, nilabas na kaagad yung Black Dragon form na kulay red eh. Pero pumasok si Carlito, nakuha. Yung pagong na iyon, napagamit na rin ng tech charge itong si Ogwen. Gugupo ba sila? Hindi. Pipiliin nila ang katahimikan. Mas maganda yung actually yung ganon na naging take muna ng Team Falcons. Na-eliminate nila yung risk na may maabot agad sa kla committing on the first blood. Dito for TLPH, mas ramdam natin yung intensity ng rotation nila. Even Oheb nag-react papunta dito sa mid lane natin. Pero JP, ay makakasalo ba si Kyle CZ? Ang hapdi nung Tornos na yun ha. Ito, Flap and Sanford. Nagkakatitigan na naman. Andun yung Cha Essence para lang pang sustain. Pero alam mong mahirap kasi sa pagkakalaban mo yung Alice. Para sa akin, hindi ganun kataas yung damage nito eh. Pero napakahirap patayin kapag wala ka talagang instant burst. And sa ganitong klaseng punto, nasa 3 minuto ka pa lang, wala ka pag-expect na instant burst dito eh. And remember, pagdating sa reward, mas madali na siya gamitin! O yan na, instant kill ang dahil bigay ng Team Falcons. Habang si JP kailangan na mag-tot pa atras. Nabigyan kaagad si Sanji sa pagkakataon na ito. Pero sa may bandang ibaba ata next target nila ha. Ito yung sinasabi ko kanina, Team Falcons, mas calculated yung kanilang gustong i-risk na mga plays. Getting the first blood at kay Sanji pa nila yung nakuha. Very good tactic here for Team Falcons. Kasunod niyan ay gitna clear. Mas ngayon natin pwedeng i-expect na magko-contest ng pangalawang pagong ang Team Falcons. Kaya malakas loob ng Falcons eh. And sinasabi ko ito kanina, no, yung burst. Naka-Zushin sila eh. So continuous damage lang mula doon sa kanyang Lantern's Flare ang kanilang i-expect. And more on utility din kasi itong hero na to eh. Diba? Kailangan mo lang bitbitin, ihahain mo lang sa plato ng yung mga papatay, no, yung mga cores nyo.
So, yun yung magiging tuloy-tuloy na gagawin dito ng TLPH. Habang Falcons, iba kasi yung ruta nila dito. May damage sila, may sustain, and may setup din na manggagaling kay Owen na nakita natin kanina pa, di ba? There is beauty in chaos, kumbaga. At ngayon for TLPH, sistematiko. May magluluto. Let him cook. Nandito naman si Sanji. Luto to plato. Pero magiging masarap ba ang panalo? Kasi sa ngayon, katulad nga na-expect natin, mas papalag ang Team Falcon contesting the second turtle of this game. Ganda posisyon, vision para kay Carl TZ. Oh, lalo na ngayon na may war up. Oy! Doon yung combo mula sa tech charge! At tuloy-tuloy na pagiging agresibo mula sa Falcons pero na-punish up ang dalawa. Kailangan umatras si Pew! Makaman ang kanyang buhay pero may init si Pew! Naku, nagamit din yung flicker. Atrasan ng Team Falcons. Pero Ice Melt Blood, sabi ni Sandy. Atras muna si Flap. Oy! Sanji! Beacon! Na maalam din sa kamay ni Sanji. At hindi pa tapos ang pananalasa ng stampede dito ng TLPH. Inubos ang apat mula sa Falcons. Ang sabi ko, let him cook! Hindi let him eat! Double kilaga dito para kay Sanji! Magandang panimula para sa Cavalry! Ang kati nito kasi nakuha pa nila yung pagong. At eto na, nailabas na yung all-time heroes na rank number 1, Sanford para dito sa Yuzhong. Pagbabalik tanaw, siya lang may karapatan na ilabas mo nito sa playoffs. And considering na pag ganito talaga yung stat line mo, kahit nakapikit yata, maganda yung magiging mechanics mo. Pero Black TZ agad ang patatalsikin nila dito, Burrito. Meanwhile, mukhang basag din ang Torres sa may bandang baba. Kaya na nila ata basagin ito. Kompleto yung mga minions pero pipiliin ng CLPH na mas maging safe. Andun yung AOG, tinamaan. Pasok din si Ay, Owen napunta! na attack with an I'm offended BMI. Naku po, hindi na makakataka si Super Makmak sa mga naganap Team Liquid Philippines. 7-1 ang score. Ang laking kalamangan nito, ha? And a gold established lead of almost 3,000 as well. And looking at our Infinix in-game equipment, dyan na papasok yung pinag-ipunan. Nag-glowing one agad dito para kay Sanji. Understandable. Might go for the Sky Piercer kung tuloy-tuloy na ganun yung babad na meron siya. Meaning for Team Falcons, hindi pa naman ganun ka-huge yung lead. Pero nararamdaman natin yung struggle ni Super Marco sa gold lane. Oo, mahirap dito. Medyo malalim na yung tatawirin niya kung hindi pa sila magpapalit ng lane dito ni Flap. Pero sabi ni Flap, hindi, pwede na ata ako sumama sa mga miyembro na sa aking mga kakampi. Pero sa may bandang itaas, may ginagawa din dito ang CLPH. Mas magiging safe ang ruta na ito patungo sa pinakahuling pagong. Pipiliin na ata ng Falcons na hindi na ilaban. Ito yung sinasabi ko kanina pag broken walls advantage nyo na kung saan papupuntahin yung pagong. Pero Boy! ngayon, napilitan gamitin ka din yung tech charge. Ayun na, nabitbit pa yung dalawa. Ngayon naman ay tatamaan din ng AOG. Ay, nabutan! Ogwen at namaalam din, Flap TC pumasok na. Ngayon naman ay naghahanap din na magiging target dito si Kyle. Kaya lang andun yung door para gold game, nabitbit na naman si Flap! And this time, si JP ang nakadalawa. Habang tumatrabaho lang si Carl TC sa baba. What a way to capitalize Sanji here. Oh, no. Kahit si Kyle TZ, napakaraming mga dashes. But what can he do when he's up against heroes na sobrang lakas mang poke around? At di lang yun, Burrito. Ang Team Falcons ngayon ay unti-unti na rin nako-corner sa sarili nilang base. Hirap nito lumabas lalo na naka-clone ka, no? Kasi kapag ka-clone doon ang comp mo, dapat maganda ang laning ng Claude, dapat nabibigyan nyo ng magandang farm. Pero with this type of aggression na nanggagaling dito sa TLPH, para pang hindi makahinga itong si Super Makmak. Tama, may conditions kasi para ma-nurture mo ang isang Claude. Ang isa dyan ay clear. Makapag-supercharge, ma-clear niya yung isang buong linya maibigay sa kanya. Meanwhile, for TLPH, kung mag-clear lang ang usapan, huwag niyong bigyan ng spasyo. Kaya naman sobrang constricted dito ni Super Marco. And up until the very end, for TLPH, nagiging ganado rin sila dahil maganda rin yung frontliner sila dito na Yuzong and Gatot Kacha. Oo, alam mo, isa ko sa mahirap dito, nabanggit natin si Super Marco, no? Hirap na rin si Kyle dito dahil nga basag na yung middle turret. It opens up yung orange and purple dito ng TL. At tuloy-tuloy lamang sila nabasag na wala man lang pagpigil dito sa Falcons. Pero mabibigilan pa nila. Sasabog pa ata. Buti na lang Tech charge! Tech charge. Pati si Black TC. Nagamit yung Throne of Ruins. Ngayon na may nahatak! Oh, wow! Sanji nakakuha na ng kill save with Carl. Kailangan naman ito si Black pero hindi siya makaka-atras sa kamay dito ni Sanford. May mga machong horse pa na nire-recall dito si Sanford. At dire-diretso ang TL. Kahit yung blessing dito sa Torres sa baba,
ay nakuha na paputok na agad ng TLPH. Oh, no. Sobrang nagiging solid yung kanilang nagiging formation and initiations. Alongside with that burrito, ay nakikita rin natin ngayon yung paghihirap na meron si Flaptizi. Sabi natin mahihirapan siyang mapatay. Pero hindi yung nangyari kasi 5 yung sumusugod sa kanya. Wala, I mean, kung pag-uusapan natin, may mga items na rin kasi. Nakakatatlo na itong si Carl Easy. At mo naman, kayang-kaya niyang suluhin yung Lord. At ang mahirap na parte dito para sa Falcons, kailangan nilang harapin yung Lord at yung mga Mega Minions na kasama niyan. Medyo mahapdi ito. Patatagalin pa. Hala, pinatagal pa nga. Naku po, patatagalin yung paglabas ng Lord. Grabe no, sinasakto nila para later on sa 14 seconds ay napakagandang taktika. High caliber mechanics talaga for TLPH. At dito natin talaga nasusubukan na yung game plan talaga ng TLPH dito is to actually finish off this game as early as possible. Gusto ko lang i-highlight na 10,000 na tong lamang na to. 13-1 ang ating nakikita at Grabe. lalabas pa yan sa mga 10 minutes and 14 or 13 seconds yung Lord. So ang haba ng oras na kinain ng TLPH para mapagsabay-sabay lahat ng lanes na mayroon sila. And imagine, 10-minute game pa lang tayo. Naka-blade armor na rin, by the way, dito sa Sanford. Grabe yung prevention dito na meron yung TLPH. And as long as they get the right angles here for Daddy JP, this might be it para sa Team Falcons. May Lord na babase doon sa may bandang baba. Habang ilang mga miyembro ngayon ng Team Falcons ay nag-aantay pa rin na magandang setup para kay Ogwen. Okay, nakakulong ha. Nandun yung break her at yung deck charge. Kaya from Dragon 4, pinagkakalikpakan dito ni Sanford. At tumit-bit si Flap, kayang-kayang tunawin ng TLPH. Itong si Flap, 4v5 ang magiging action. Actually, 6v4 to kasi may Lord pa silang kasama sa baba. At ngayon, for TLPH, they're breaking the patterns. They're breaking yung mga curse na itinatalaga. Sinasabi sa kanila, anong odd even? Kasi ngayon, hindi nila i-even out the score. Sila pa yung mas dominating sa laban na to. Naku po, nandun yung AOG! Super Marco at itong si Kylie namatay. Nabuhay na rin naman si Flaptizi pero sapat ba yung kanilang clear wave open. Nag-aabang ng ganang proper timing. Wala pa rin naman siyang tech charge dito. Kompleto pa. Lock tower! Para kunin ang game 1! What a fast game!